magkakaroon po tayo ng pagkakataon and safe na po, pupuntahan po yun, and also yun pong pagre-reprioritize kasi nakita po niya aside from Metro Manila, yun pong mga karatig na region ng kagaya po ng 4A at 4B ay doon po niya nakita yung mas pinakamaraming apektadong mga pamilya at populasyon. Of course, marami pa po dito sa buong Luzon sa ngayon. Ang sabi nga po niya, i-reprioritize, i-refocus po doon yung mga tulong po para kung kinakailangan po pagkatapos po na makapagbigay po tayo sa kanila ng mga karampatang lalo na po yung prepositioning of goods, sir. And yun din po, no, yung sinabi rin po niya na yung mga ahensya kagaya po ng DSWD bilang chair po ng Response and Early Recovery to work closely po with the Office of Civil Defense and other members of the council para po mas yung efforts po natin ay mas focus lalo na po doon sa mga, yun nga po, inulit niya ulit, yung mga hindi pa masyadong nasa-serve at sabi niya sa pinakamabilis na panahon, yun ay ating pasukin at magbigay tayo ng tulong at sabi nga po niya, posibleng pag nag-clear na po lahat ito at resources, pag possible na po, safe na po, iikutin daw po yung mga affected na mga communities na yon. But meantime, sir, we are focusing po, ang MOC ay naka-request para po maisakatuparan natin ng maigi yung ating mga bilin po ng ating Pangulo. Ganun din po, no, ang iba pa pong mga regional offices natin na naka-red alert ngayon ay ang Regions 1, 2, Mimaropa at saka BARM po. All the rest po, karamihan naka-blue alert po. Ibig sabihin po nito, ito ay pagdadagdag ng pagbabantay, dagdag ng manpower, lalo na po yung mga uniform services kasi kailangan po natin ngayon, lalo na marami po hindi re-respondihan. Para po mas matutukan natin yung mga efforts na yon. At ang isa pa nga po pala ay yung possibility po na ang rekomendasyon din po ng ating kalihim si Secretary Benhar Abalos sa ating Pangulo na ilagay po sa state of calamity yung buong Manila, which I think kanina po sa pagpupulong nila, although we have yet to receive po yung official na document, parang ni-recommend na po ng Metro Manila Council na ilagay po yung buong Metro Manila sa state of calamity, sir. Yun nga po, na-ideklara na po nila. Ano po ang tugon natin dito? Kasi ang pinakamaraming apektado, Metro Manila, ang daming gusto magpa-rescue, pati itong sa may bandang Rizal at Karatig probinsya, Director. Paano natin to matutugunan? Opo, yun nga pong mga ganong aspeto, sir. Kaya nga po, ang ano natin talaga is, ang OCD po, ang ano po natin ay talaga pong we are in close coordination with our partners po, uniform services, lokal na pamahalaan po na may mga rescue teams, rescue equipment, yung mga volunteers po, at iba pa pong mga pwedeng tumulong sa atin para po marespondihan po kasi marami na rin po kaming nare-receive ng mga requests for rescue. Kaya nga po ang ano natin ay ipina-prioritize lang po natin. Yun pong may mga kapansanan, may mga matanda, bata, yung mga buntis po na kailangan nating respondihan. Yun po ang pina-prioritize natin. Naman po ay abot ng ating makakaya, atin pong susubukan po na ma-rescue lahat in time. Director, ina-expect ba natin itong ganito katindi ng kalamidad sa araw na ito? Kagabi po, kasi kanina po medyo maghahating gabi na po at past midnight natapos yung aming pagpupulong po. Special meeting namin yon with the concerned OCD regional offices, yung Pag-asa, kasama po ang MMDA para po nga balangkasin yung ating